Alvin Abakita sa Super Radio. Tidlagsip na magkasayuran, kini ang balita. Ikalamang hapon, welcome sa atong unang bahin sa programa. Kini ang balita ining adlaw karon nga Miyerkules mga kapuso. Nobyembre 12, 2025. Kini ang balita. Vice Presidente Sara Duterte miduaw sa Sugbo aros pagduaw sa mga naapektuhan sa bagyong Tino o paghatag usab og mga ayuda. Kini ang balita. 25 anyos na lalaki na luwas sa landslide sa Sitio Center, Barangay Bakayan, siyudad sa Sugbo, kaganihang kadlawon. Kini ang balita. Fluvial procession sa managlusong imahin sa Berhen sa Rigla sa siyudad sa Lapu-Lapu, Malinahon ug Malampuson. Apan mga libuto nga ni Salmot ni Minos. Kini ang balita. Samtang sa kauruhan usab, PNP gipangandaman ang tulo ka adlaw nga INC Iglesia ni Cristo Peace Rally nga magsugod karong Domingo. Kini ang balita. Samtang Chief Presidential Legal Counsel o kanhi Senate President Juan Ponce Enrile gusto na matagawas sa tambalanan. O kato mga higala ang mga balita nga nasagap sa nakalabay mga oras suding adlaw hangtod mga oras sa karon sa kahapon. Ni kay no Super Fox Anthony Inso. Ako Super Alvin Abakita standby sa programang Super Radio Sentido. Tidlagsip na magkasayuran, kini ang balita. Super Radio DYWS Alvin Abakita sa Super Radio. Super Radio Sentido. Tulumanon nga magsilbing taytayan nga magdugtong sa mga ahensya sa gobyerno aron mapaabot ang batakang serbisyo ngadto sa katawhan. Super Radio Sentido. Tulumanon nga mahimong kadangpan aron sulbaron ang mga yangungo sa katawhan. Super Radio Sentido. Og karon ania ang tagdumala nining tulumanon. Mga kapuso nga nagtanaw na minaw ning tulumanon diri sa Super Radio Sentido may hapon. Ako Super Alvin Abakita, din sa istasyon DYWS Super Radio. Init nga hapon ang ato ng tagamtaman ni mga panahon na karon mga kapuso. Binawa ka ning tulumanon sa Sentido. Apan sa dili pa. Kay di ay ang atong bisita si Sir Roberto Bob Cabardo ikan sa Department of Labor and Employment. Siya mismo ang Regional Information Officer. Ang takuhaan tag informasyon mga higala kay una na nabalita o napamatud-an na kining ayuda ikan mismo sa Department of Labor and Employment mga higala. Nakato mga trabahante nga naigo sa grabing epekto sa mga bagyo. Dunay madawat nga ayuda pinagi sa tupad program. Well, in fact, ang ubang mga trabahante diri sa Danao City nakabalik nga sa ilahang trabaho bisan pa man kung ang ilang mga establishmento nakayag pa. Pero salamat kayo ganiya man ang tupad program sa Dole may galang nitabang taglimpyo sud sa napu ka adlaw. Nagdawat sa tag 540 pesos ang kada adlaw sud sa napu ka adlaw. Di man ka ng ayuda, 5,400 na yun na after 10 days. Ha? O kung sabay mga mechanics ni ini, kinsa ba pwede maka-appeal? Kinsa pa ba ang mga lugar nga naan ni ini mga higala? Kaya may unod sa itong diskusyon sa Super Radio Sentido with Department of Labor and Employment Region 7. Apa sa dili pa, kumusta ang ato mga kapuso? Ang ato mga kapuso dili sa may pulang bato. Merry Christmas, Merry Christmas! Merry Christmas sa mga kapuso tadi sa may Barangay Pulang Bato kay ubang adlaw. Gahapon bunga kini sa pagbisita sa atong amigo diri sa istasyon. Ang kapitan mismo si John Barry Minyosa, ang kapitan sa Barangay Pulang Bato, o si Konsehal Clyde Arias Limpag sa Barangay Pulang Bato. Niduaw ini sa atong istasyon kay nangindahan nga makadawat og ayuda usab mga kapuso. Ug salamat kay diri sa mga atong tinugyanan sa regional office, ang atong regional coordinator sa Kapuso Foundation sa GMA, si Ma'am Amabel Rosiana, ang nitubag sa ilahang kining panginahanglan. Ilabi na sa 350 ka mga mulupyo ang apektado sa grabing baha di sa Barangay Pulang Bato.
Mao na hinungdan nga dunay mga gift items, gift packs, bugas, sardinas, ug uban pa ang gitakdang iapod-apod og mga adlaw diha mismo sa barangay Pulang Bato. Na hinungdan mga kapuso nga ato na siyang channel diri sa Kapuso Foundation. Mamito rin ang utana nga manawat mo mga hinabang uban pa. By the way, sa estasyon kung nga gikurso na mo diretso sa GMA Kapuso Foundation, no? Ang GMA Kapuso Foundation mudawat ni sila og kanang mga item bugas pero kinahanglan mga dilata ana pero 6 months pa nga dili ma-expire, no? Kaya namatay madawat kani adto dinhi nga mo expire na sunod buwan. Ayun lang sab, no? Mo nga dunay mga mechanics ni ana ang Kapuso Foundation. Well, in fact, diha sa mga TV screen sa 24 oras, gimantala usab diha ang mga bank accounts sa GMA Kapuso Foundation nga adto mo mopada sa inyong cash diha sa GMA Kapuso Foundation. So ang resulta mao ni gipang-purchase og mga bugas, dilata, tubig ug uban pa ang iapod-apod sa mga nabiktima sa bagyo ug uban pa mga kalamidad. Mao na nga GMA Kapuso Foundation mo anha diha ugma sa barangay Pulang Bato alas 10 sa buntag ang schedule sa pagpangapod-apod. Uban sab sa puwersa sa mga kaubanan nato sa News and Public Affairs sa DYSS Super Radio o sa Barangay RT, no? Invite ito unta ni Konsehal Limpag nga magasaksi ini mong distribution pero diya nag-guide ko diri Konsehal sa istasyon. Nang good luck sa ato ang mga kapuso diha sa Barangay Pulang Bato ilabi na kato mga nabakwit, no? Nga mga kaigsuunan mga kapuso. Hinungdan nga no nga among paagi ni ining paagiha na aron kamo maka-appeal niini. So kinsa man ning mga recipients katuning mga taga Barangay Pulang Bato. Sila nas konsehalog sa kapitan ang mahibaw sa pag-apon niini sinaksihan sa ato ang regional coordinator sa GMA Kapuso Foundation. Mga dawa ka na mga higala. So Merry Christmas! Pasyon ang pinaskuhan ka na sa istasyon DYSS Super Radio. Super Radio Sentido. Bueno, kapuso, natong tuluman naman pwede ninyong makita sa atong live streaming. I-type lang sa inyong Facebook account ang DYSS space Super space Radio space GMA. Unya i-click ng live aron inyo aron makikita na ita. Siguro makikita mo na mo dahil sa abong broadcast mga kapuso sa istasyon, no? O niya makita punta from Cebu City to the world mga kapuso. Pinaagi ding tulumanon din sa Super Radio Sentido mga kaigsuunan. Mo na nga aning mga panahon ha, aron mo makita i-click lang na ato ang FB page o niya like and share. I'm sure na nagtanaw ni atong tulumanon karon. Please like and share sa atong FB page sa tuyo og tinguha nga magkadungganay tabi sa wa mo transistor radio diha o radyo apan pinagi sa Facebook page sa DYSS makadungog mo makita mo namo kami di makita ninyo. Pero okay ra. Ang importante nga nagpaminaw mo makatakod mo sa ubang pang mga silinganan diha sa inyong lugar. Pinagi ding tulumanon din sa Super Radio Sentido kapuso. Wag tuoron mga panahon na ang nagkinahanglan og mga ayuda, no? Wag tuoron ang kinahanglan og kanang balay tungod kay nabanla sa ilang mga panimalay mga kapuso tungod sa bagyong si Tino. Wag tuo ang panginahanglan ilabinas makawani nga na-displace tungod kay una lugar labi na sa Northern Cebu na igos bagyo sa Linog unya nasunod pagit ng bagyo o uban pa mga trabahante nga naminghoy kaya wala sila income. Ang uban siguro nagkahuna-huna nga mangitaglaing trabaho or mo sustainer sa ilang inadlawng adlaw nga panginahanglan kapuso sa ilang pamilya. Ilibi pamilyado ang usa ka trabahante. Luoy kaayo og magpundo lang sa balay. Labi nag naa sa mga dapit nga layo sa buhilaman ba nga usar man tay among makitang trabaho dinhi og mulalin mis laing lugar mabiyaan ang pamilya pero uban ni sunggod bisan pa mas kalisod. Salamat na lang kani ang Department of Labor and Employment Region 7 kay naningkamot yun ang atong regional nga direktor Attorney Buenafe mga kapuso nga dili mahusdan og ayuda o paagi ang atong mga kaigsuonan kay nasugamak tas mga kalamidad gani sa ni hamok sa atong palibot. Salamat Duli 7.
ang Regional Information Officer sa Department of Labor and Employment din sa Central Visayas mga higala ato ikauban karon sa linya sa telepono kay ato pangutan uno gusto pa may mga paagi nga maakaabot ang ayuda sa dole ngadto sa mga displaced workers no aron magpadayon ang panginabuhi. Ang Regional Information Officer sa Department of Labor, Dr. Roberto Bob Cabardo. Sir Bob, manghapon nimo. Maghapon sa mo Sir Elgin o sa ato mga suking tipamina, mga kapuso. Aha. Gwapo ba sa mong picture? Sa Department of Labor and Yes. Employment, salamat sa imong pag-imbitar. Sir. Of course, as always, no kay kini mga ahensya sa gobyerno angay lag matarong nga mahibaw-an sa kinabag-ano usa ba gibuhat ninyo diha. Ilabilan nini atong panahon karon gihamo kita sa mga kalamidad. Sir Bob, no? Salamat kaayo sa Department of Labor. Gwapo pa kasi ibang hulago ipadadin he. Among ipaningkamuta nga mamantala diri sa live streaming sa imuhang picture. Salamat kay Sir Bob. Ulan lugar, nakadungog ko sa balita, ilabi na ganihang buntag sa DZWB, ang atong flagship station, report ni Sir Alan Domingo sa Regional TV, nga doon na mga kawani nga na-displaced because of linog and bagyo, ilabi na dito sa Danau City, ubang mga dapit nga, nakabalik na sila. Sir, palihog, ato i-explicar kanila, o kung saan ng klases ayuda sa Department of Labor, ang inyong gipatagamtam ni adtong mga kawani nga wa pa sa makatrabaho sa patikaron kaya mga establishmento di pa katrabahoan kaya na puro lapok tungod sa baha sa bagyo. Sir Bob? Salamat Sir Elgin. Ning maong kahigayunan nga pahibalo sa atong katawhan kung unsay nahimo sa Department of Labor and Employment din sa Region 7, no? Covering Bohol and Cebu. Now, ang gihimo sa Department of Labor and Employment, pinaagi sa atong Regional Director nga si Attorney Roy Loren Buenafe, assist there si sa Regional Director si Sir Manny Ferrer. Nagtinabangay na sila kauban ng mga hepe sa Cebu Provincial Field Office o yun man sa Tri-City Field Office nato, also the Bohol Field Office para ipaabot kung unsay mahimo sa Department of Labor and Employment sa ilang sitwasyon human na igo sa bagyo ingon man gani sa linog ug uban pang mga katalagman ang Cebu. Now, ang dako kayong programa karon. In fact, there's repackaging of the program tupad tubag alang sa kalamidad or tutok. Mao na gigamit karon nga new coined word para sa programa nato sa atong mga workers nga na-displaced or na-disadvantaged tungod sa mga kalamidad, Sir Elgin. So, ang atong dako kaya gyud nga programa nga gi-capitalize aning pag-address aning mga concerns nato sa katalagman mao ang tupad or tulong para sa ating mga disadvantaged or displaced workers. Now, ang gihatagan og atensyon niini katug yung grabing naigo no napiktuhan sa atong mga sa bagyo panalitan, and then ang gibuhat sa Department of Labor and Employment niini din sa Region 7 mao ang pag-profile. Ga-survey na sila, gahimo sila rapid assessment human sa bagyo, gi-field dayon sa atong Regional Director kauban ng mga hepe ang atong mga labor inspectors o gingon man ang uban pang personnel sa atong Dole 7 para paglantaw o pag-identify kung unsa ba kagrabe ang epekto sa kalamidad ngadto sa atong mga workers. So mauna na rapid assessment kaghimo human sa rapid assessment sa pag-profiling. Okay. Gisusi ning matag establishmento nga napiktuhan sa kalamidad diin na naatay mga workers nga mawagtangan sa trabaho, mawagtangan sa ilang kita o niya ergo wala sila panggasto in town. Ato mga naguba baro na or nagusbat ang ilang mga Pinoy-anan o kaha nabahaan o kaha wala gid sila makaon. So mauna Sir Algin ang gihimo sa Department of Labor and Employment sa pagkakaron naanatay mga payout nga gihimo. In fact, ang atong Regional Director si Attorney Roy Loren Buenafe ana karon sa usa ka lugar dinhi sa Sugbo diin adunay gipahigayon nga payout alang sa atong mga tupad beneficiaries nga napiktuhan sa katalagman.
Okay. Unya, yes, go ahead. Yeah, ang proseso kay mao to, ang profiling, assessment, and evaluation. Assessment, then profiling, human patrabahoon sila, Mhm. katong human madawat ila mga naman ay mga kuan kuno tan-awon ang ilang mga rekisito sama sa atong mga dokumento nga panitan magsugod man na 18 gid sila dapat 18 anyos ang Edad. magsugod ang qualified nga tupad beneficiary. Okay. Kay dapat man good nga aware na sila kung kung ano gisudlan nila nga trabaho Mhm. unya unsay kanang nana ba sila consent Oo. Oo. Pero kini siya legal capacity. kini siya Sir Bob ipanghatag ni adtong mga beneficiary nga trabahante kaya naman si uban niya di trabahante mo apil katong yung siyang na displaced workers yun siya tungod sa kalamidad. Ang atong gitan-aw Sir Algin, naay uban ni ana nga wala in tawag trabaho mo apply sila Oo. para maka-avail sa programa no ubos sa programa sa tupad. Gi-assess po na sa ato mga assessors no unya ang mga nagkuha sa profile Mm. kung indeed siya ra bang usa sa pamilya pananlitan ang kanang mao in taon ang breadwinner na nawagtangan sa wala sa source of income pananlitan tricycle driver unya Ah. nagusbat ang iyang tricycle Og yun. sa kahingawaan so pwede na siya kay even ato mga informal sectors Sir Elgin i-cater man na sa Department of Labor and Employment. Manay akong buti Oo. paklaro kay ang uban ang pasabutan ni nga trabahante gid siya unya gubikyan kay ilang establishmento nagusbat nagubat tungod sa bagyo sa mao ra baris di ay do na pa tay informal sector for example ang nabuhi sa isip Oo. na nindag quick ang nindag kanang ampaw inana unya tricycle driver e-bike driver unya nangaguba tungod sa bagyo so kini qualified ya po ni makater ya po ni sa tupad program sa dole. Provided or Okay. kondisyon nga ang iyang mga requisitos na sumiter niya Mhm. unya kwalipikado siya. Correct. Okay. Pila ka adlaw ang ilahang panerbisyo ni ini Sir Bob? Ang ilang pagserbisyo Sir Algin ang gihatag sa atong regional director gyud nga prioridad pulo ka adlaw. Pulo ka adlaw. Kay Okay. ang ato ang sweldo nga ihatag nila kay we'd like to inform the public nga ang ato ang tupad program dili na in taon nga bulandong paghatag hatagan kag cash pack thank you okay na Aha. dili ang ato ang paghimo sa mga programa ang ato ang benepisaryo ni ana muhatag og serbisyo mo trabaho na sila sa atong mga barangay, purok o syudad o munisipyo diha mismo sa ilang lugar diin ang ginahanglan sa ilang serbisyo pananglitan kinahanglan tiglimpyo o nanginahanglan barog tig panday atong mga kabalayan nga nagusbat o kaha tig alsa kana mga inana ang mga trabaho nga kaya ra within 10 days na Sir Algin unya kada adlaw na sila sweldo nga 540 mao man na atong minimum Minimum. wage sa pagkakaron Oo. mao ginagibulan og hatag sa ato ang kuan isip sweldo nila. Human sa pulo ka adlaw nga pagpanarbaho, madawat nila ang ilang 5,400 nga sweldo. So, dayon, ora o mismo. Dili na sa kay oo. Mauna, in fact karon ang ato ang regional director na gihimo nga kuan payout kauban ato mga opisyales sa Cebu Provincial Field Office and then later on mosunod pod niini ang ato ang Tri-City Field Office. Okay. Ang Bohol nasa gihimo nga mga payout sa pagkakaron para lang gyud pagsiguro nga ato ang mga trabahante dili in taon magnganga kay way ikagasto. Next, itong question mo ni Sir Bob. Panalitan sa kalugar, ito na ha, Cebu City. Cebu City ta, doon ay i-implement nga tupad program diha. Doon na pa ba mo sunod nga laing batch of the same place, Sir Bob? Sakto ka na nga kanang question no Sir Algin no nindot nga pangutana naa pa ba mo sunod Oh, kaya na puro, Ang pila na atong kabuok sila. ikahatag nga ang atong ikahatag nga assurance sa atong publiko especially katong mga displaced or disadvantaged workers nato nga ang ato ang regional director even the secretary of the Department of Labor si Secretary Bienvenido Laguesma kauban ang ubang opisyales sa DOLE nga mutan-aw gina sila kung sa panginahanglan sa atong rehiyon Mm. sa matag probinsya diin nahimutang ang Region 7 and even for the whole country
for that matter, kung naay panginahanglan og additional nga pondo, tan-awon gyud na sa atong secretary, tan-awon na sa atong regional director, and then di na sila mga makuli pagpuno og pondo or pagdugang kung ugaling kinahanglan gyud. Pero kung nakita nato nga makita na niya nila nga wala na panginahanglan kay lagi nakabalik nagtrabaho o niya okay ng sitwasyon sa lugar, pwedeng adto na po na nila ipahamtang ang programa o implementar sa katong lugar na po nga nanginahanglan ini. Okay. Di inaatay mga displaced or disadvantaged workers. So, kiti lang, Now, go ahead, sir. Go ahead, padayon, sir. Padayon. Before us go next question, go ahead. So mauna ang atong kanang programa sa pagkakaron, nagsugod pa ta primero pa maning pag payout no aning kanang sana sa batch nga naapektuhan sa mga katalagman karon sa Cebu Provincial Field Office, and then mosunod ang Tri-City. Then after that, nanay assessment. So we have a continuing assessment or evaluation kung kinahanglan pa ba og dugang pag-implementa sa mga programa. But we'd like to let you know that bisan gani atong higayon nga walay katalagman ang tupad og ubang programa sa departamento sa pamuo ug empleo dinhi sa nasod Sir Algin, including dinhi sa Central Visayas, gasigi ginag-implementar pagsiguro nga ang ato ang mga nanginahanglan nga mga trabahante, mga membro sa workforce, no, mahatagan gyud og atensyon. Appeal na niini ang ato ang mga informal sectors. Okay. Before sa katalagman, Sir Bob, no, daay inhibawtan ini nga dunay mga taga-barangay nga nanilhig sa Pres Kasada, nagsulo mo na ilang uniforme sa tupad, no, sa nakadaiyang mga barangay. Kato siya nagpadayon gyapon tuod nahunong to niya atong gi-transfer ining maong estratehiya. Naagyoy lahi nga kuan kanang katong gasigi na or ongoing nga programa or beneficiaryo, nagkuan gyapon to sila for as long as they're still covered by the program, no, within the period. Okay. Kaya di man po pwede nga forever sila the whole year tupad kuan ra gyud sila, Sir Alvin. That's between 10 to 30 days man ang programa, no. So kanang for as long as naapa sila'y balanse sa ilang kanang adlaw, no, diin gi set na or gi mando nila nga magtrabaho, pwede pa silang magtrabaho. Maunang it's not surprising or di ta matingala nga naay ubang mga nagtrabaho bisan sa wala pa ang katalagman or kalidad ni igo sa Sugbo ug mga silingang dapit din sa Region 7. Unya karon mas mudaghan pa ni sila kay ubay-ubay man pud gitag naapektuhan. In fact, naa tay detalye diri, Sir Algin, kung pilay kanang gi-allocate niini. Yeah. Diba? Ato na balikan, Sir Bob, ha? Kaya gusto ko masahin dyan, kining maong batch pila na ba kalibo ka mga beneficiary nga natagaan. For example, si Attorney Roy Buenafe karon sa lugar nag-payout na, pila ba kabuok ni sila? Pila ba kagidaghanon? Okay. Sige. Hatag ko nimo kuana kanang tiningob nga. Oo. Ang datos nga naa diri nato karon for Okay, Sir Bob, excuse me, Sir Bob, ha? Yeah. Mubalik ko nimo kadiyot. Alam sa nagutay mo telepono, ha? Kaya ako sa ipasapot akong commercial, ha? Sa standby na saka kay ato sang i-channel ang ato ang broadcast diri sa atong technical department kay natin mga pahidumdum. Ang tak na sa DYWS Kapuso, laban! Super Radio Sentido. Thank you so much, Kapuso. Balik taning atong tulumanon. Nagya po karon sa Pikas Linya ang atong Regional Information Officer sa Department of Labor, mga Kapuso, din sa Utugang Kabisayan, si Dr. Roberto Bob Cabardo, mga kaigsunan. Sir Bob? Yes, Sir. Okay, salamat kaayo. May Yes. hapon sa ato mga Kapuso na minaw karon. Ato pa hinumduman di ay nga ang programa sa Dole at Your Service sa Double S karong Biyernes sa kalimot, no? Usa pa pizza 12. Magkita na po ta dinhi nga moy ato ang idalit kadto kanila ang ato ang mga informasyon coming from our government agency ang Dole. Yes, ganihan na biya na tutup. Lang din nato. Sir LG, no, nga ang guest nato karong Biyernes ipaabot nga ang ato ang Regional Director sa Attorney Roy Buenafe. Wow. May usa sa guest nato karong Biyernes kauban ang atong hepe sa Labor Relations Standards, si Dr. Efren Vito. So silang duha, si Sir Efren o si RD Roy, maoy mga kauban nato. Kauban sa mga sa pagka-guest. Salamat kaayo mang nampaso mo din kay
Tulog ka guess itong ikauban on Friday, this coming Friday, Friday, November 14. Okay. O kung sa na ato mga isgutan, mapapasabot na mo kaninyo binaagi sa ato ang mga resource speakers on Friday sa Dolly at your service sa Double S. Okay. Nabiyaan to pangutana nga pila ba ang gidaghanon? Sir Bob, ni ining maong mga recipients o beneficiaries o ang pundo igo ba ni ining maong mga programa sa Dolly? Naaragi pondo, Sir Algin. Okay. Unya ang ato ang kuan report base sa gihatag ang mga datos gikan sa ato ang mga field offices gikan sa Cebu Provincial Field Office, sa Tri-City Field Office ug Bohol ni ana sa ilang perceived implementation, no, ang ilang na kuha nga datos. We have total number of workers affected sa Cebu Provincial Field Office nga na-profile na ni ha. 780. 780. Sir Elgin, oo, 780. Naglangkob ni sa siyudad sa Talisay, Liluan, Consolacion, Danao City o Compostela. Mao pa ni ang initial nga atong datos, may kabat na ang ato ang gialokar nga pondo ngadto sa 4.640 million. Million, okay. Million, ha? Okay, so 4,640,000 maunay gialokar alang ni anang 780 identified affected workers. Unya sa ato ang Tri-City di nasakop ang ato ang Mandaue, Lapu-Lapu ug Cebu City. Sa first day hapon ni nga pag-implementar, nakita nato nga naay na affected nga establishments di naapot tay mga workers 549. Okay. Na profile na po ni sila unya mukabat ni 3.184 million. To be exact, it's 3,184,200. Mao na ang ato ang sa ato ang Tri-City Field Office. Ang number of workers nga na-identify nato niya na mukabat og mga 948 na siya. No, tanan. Ang kanang kuan. Base sa record. And for Bohol, okay. Sa Bohol, Sir Algin, naatay 4,042 ka beneficiaries. For the whole Bohol na siya, ha? Atong budget, for the whole Bohol Island, ha? 23 milyones. Then 449,200. So 23.449 million kapin. Okay. And so ang eksakto gid nga figures is 23,449,200 alang sa 4,042 ka beneficiaries. Bohol. So far ang ato ang kuha nga datos gikan sa ato mga field offices sa Cebu Provincial Field Office, sa Tri-City Field Office, ingon man sa Bohol Field Office. So, nagsugod na sa trabaho ron, Sir Bob? Nagsugod na. Nagsugod na ni Sir Algin. After 10 days, mga na to? After 10 days, makadawat na sila sa ilang 5,400 nga sweldo. In the case of dinhi mismo sa ato ang syudad o probinsya sa Sugbo, unya ang dito po sa Bohol lain sab, no, nga pondo na sab ang Sir Bob, ang gikan sa inyohang mga inspectors na nag-profile ni ini, direktamente mo adto sa kadugar or mo hapit pa diri sa barangay o sa ka LGU aron turtulo na kini mao kadto mga biktima. O sa may while we are regularly nagita regular nga contacts, no, sa ato mga local government units o sa mga kabarangayan, Sir Algin. Okay. But ang ato ang mga field workers mismo mo adto gyud na kung diin tong naay kanang kalamidad. Yes, sa kalamidad. Sama adtong I think that was yesterday nga dito sila glosaran. In fact, grabe. report mga ganito ni Ala, no? Grabe ito dito po. po. Ang nahitabo sa Lusaran. Unya, daapoy ni adto sa Liluan.
dito sa May Norte. Oo. Muubog yun dito, mo maglapok-lapok yun sila sa Algin para pagsusi kung kaning maong lugar naabag naapektuhan, tinuod bang naapektuhan, Oo. o kung sa pangbuhat ni ining mga naapektuhan. Okay. Sa panginahanglan sab. Okay, doon naman siya wa ma-appeal ning atong ipanghisgutan. Mangutana nga wala gyud ma-appeal. Di man puntanan sa sa lugar masod, nga wala gyud ma-appeal ana, di man na sa nag-interview. Ang atuag yung hangyo anang mga wala na interview kay wala sila diha na sila gipangadto Oh, nga makig contact siguro mo contact sa ilang barangay. barangay officials o sa local government unit Oo. sa ato ang opisina mismo para magpahibalo kung unsa ilang panginahanglan. Mm. In fact, naagani sa ato ang Facebook page sa Sir Algin o even sa email sa sahay na ay mga susama nga mga panginahanglan o mga pangutana nga nang wala na appeal unsay buhaton Yes. ana. Oo. So, ang ilang buhaton lang mo contact sila kung taga syudad sa Sugbo, Mandawi ug Lapu-Lapu sila. Ang tawagan nila nga numero 234-3317. 234. 234-3317. Okay. Oo. Local? Sa cellphone, ang 234. tawagon nila 0961 Okay. 696-5058. Akong basahon. 0961-696-5058. Mm. Basin dako po gasto, kung magtawag sila, i-text na lang nila. Oo. Mag Mao ni siya atong mga tao nga wa man mi maapil nga pareha man sa among silingan, pareha man mi nagusbat, wa man mi Oo. makatrabaho na bitaw. O wa mo maapil kay tingali pag-ana sa inspector na lakaw mo uban pa diha kadi man maghuwat sila kay naginuton ang oras. So ni ay paagi usab ang Department of Labor aron pud mo maapil mo na akong ipangutana mo round 2 ba ang ato ang tupad of the same area aron maapil tong wala na apil karon nga beneficiary, Sir Bob. naa ginain ana Sir Algin basta ang panginahanglan ug ang mga nanginahanglan naa. Ah, okay. Kay makita man na sa atong mga kanang leaders no like atong secretary, sa atong regional director, Mm. atong mga hepe unya kanang dugang sab sa mga opisyales. In fact, ang even ang mga residente mismo sa mga lugar. Mm. Tama ni ang atong nadungog karon nga na ay wala kuno siya na appeal. So pwede ra yung magpahibalo sa opisina para matanaw nato kung kwalipikado ba gid siya. Okay. Sige. Unya, Yes, go ahead. Tri-City Field Officer, Aha. kuan pod, ang Bohol Field Office pwede po nilang makontak, no? Kung taga Bohol sila, ang cellphone numbers nga pwede ninyong padadaan og mensahe kabahin sa inyong mga concerns 0960-360-8515 0960-360-8515 na po 0945-665-1875 0945-665-1875. Unya sa atong Cebu Provincial Field Office na atay 266-7424. 266-7424. Unya ang cellphone number sa atong Cebu Provincial Field Office diin makapadala sila og mensahe 0960-360-8516. 0960-360-8516. Okay, Unya, kopya. kung gusto sila mag-email, pwede sila mag-email sa regional office nato ro7@dole.gov.ph. That's good, that's good. Okay. ro7@dole.gov.ph. Oo. Mao na ang mga possible points nga makontak nila Sir Alvin magpadala sa ilang ngayon o mga pangutana. Okay. Sano si Auhag sa buhatan sa DOLE sa ato mga employers o mga kompanya kabahin sa ato mga trabahante kaliwa dining mga kalamidad ilabi na sa singabot nga Pasko. Okay, daghang salamat Sir Alvin sa imong pangutana kung unsay gibuhat no unsay awhag sa Department of Labor. Okay. Taliwala nining katalagman nga nahiaguman sa ato mga workers. Agi tubag Sir Algin sa mga hangyo in town sa ato mga grupo sa mga mamumuo. Ang DOLE 7 pinaagi sa atong regional director nga si Attorney Roy Loren Buenafe ni pabor sa pagdasig o pag-encourage sa atong mga employers nga muhatag baron og disaster leave with pay, Mm. hazard pay,
o kaha immediate financial assistance. Na ako yung mga nahibaw-an na nga mga eskwelahan gani karon gyud, we'd like to commend them atong giila ang ilang paghatag o mga financial assistance sa ilang mga magtutudlo, mga pipila ka pribadong universidad o kolehiyo atong nahibaw-an nga nagit sila gihatag nga kuan assistance sa atong mga magtutudlo ingon man sa mga non-teaching personnel. And then ang atoang Department of Labor and Employment through our regional director sa Attorney Roy Buenafe ni dasig o ni encourage gyud nga buhaton ni sa atong mga employers, mga kumpanya kay lagi ang atong mga workers in town na higagom sa katalagman unya nakita nato nga katong mga naglisod ni samot kalisod katong sa una wa naglisod karon naglisod na. No kay way pondo unya kanang naay mga gastuhan, so gidasig o gi-encourage nato gid na diri sa Department of Labor and Employment kung makaya no sa pondo sa ato mga kumpanya, sa ato mga negosyante nga unta kung naay disaster leave with pay kanindot na ba ana? Hazard pay maayo sad na, di ba? Pero dili di obligado. Immediate financial assistance. Depende lang. Ang 13th month pay, di ba? Yes. Kung Masayo-sayo. anay pondo para ma-release na, mas maayo sigurong i-release na nato, gidasig na nato sa Department of Labor and Employment para ang ato mga workers nga nanginahanglan kayog pondo, nanginahanglan og kwarta in taon para pagpalit sa mga kinahanglanon sa construction, pagpanday balik sa ilang mga gusbat nga mga Pinoyanan, o kaha pagpalit og mga grocery para sa ilang mga membro sa pamilya o ingon man sa mga nangiskwela mga bata in taon nila. So ato ginang gisuportaan, gipaboran na sa atong regional director ang awhag, ang hangyo sa atong mga labor groups unya mauna nga gidasig nato ang ato ang mga employers o uban nga mga tagiag negosyo, even ang mga owners sa eskwelahan nga ana gyud tan-awon kinato ang mga panginahanglan sa ato mga trabahante. Mauna Sir Algin, hangyo ang pagdasig, pag-encourage sa atong Department of Labor and Employment through our Regional Director, Attorney Roy Buenafe. Salamat kaayo, Sir Bob. So, isipan na po sa atong mga kagsuunan nga nagpaminaw karon, wa mo hunong ang Department of Labor Regional Office Central Visayas, ubos pagpangu ni Attorney Roy Loren Buenafe, mga kapusong galihok adlaw tanan. Wag tuo ang mga kalihukan ng kitambungan aron lang gipapahibaw nga ang gobyerno pinaagi sa dole dinhi sa Central Visayas naglantaw sa kaayuhan kay matud babitaw sa pamuhong sa tumamuno nasod one time dinhi sa Sugbo nga dili mi mubiya magpabilin mi dinhi ilabi nas mga dapit nga nakusukusos mga kalamidad usab ang atong parting shot Sir Ba para sa atong mga tigpaminawan. Please go ahead. Okay, salamat Sir Algin. Magpasalamat mi sa DYSS, Super Radio, ni Sir Algin, ingon man sa atong manager si Ma'am Kate Matos Cortez, o sa tanang mga kaumana na to diha, no? Paghatag higayon sa Department of Labor and Employment nga mapahibalo sa katawan sa publiko kung unsay nahimo luyon ning mga katalagman nga nasinati sa atong mga workers. So, atong hibaw-an nga sa dole, ang iyon gid sa among regional director o sa atong secretary, ang serbisyo now na. Di na pwedeng maugmaan o sa sunod simana pa. So sa ngalan sa among DOLE Secretary, Benvenido Laguesma, Regional Director, Attorney Roy Buenafe, ug Assistant Regional Director Emmanuel Ferrer, ug mga hepe sila mag-test ng campus sa Cebu Provincial Field Office, si Ma'am Marites Mercado sa Tri-City Field Office, ingon man sila si Attorney Nochi Franca, si Attorney Diego Nochi Franca, si Attorney Rain Percilius sa Bohol. Daghan kayong salamat ug hangtod sa sunod gayon, mga kapuso. Sir Algin? Thank you so much and Merry Christmas in advance kay mo, Sir Bob. Camping ka. Salamat. Thank you. Super Radio Sentido. Na sentido, mga kapuso. Ang tupad program sa Department of Labor nagapadayon. Wa pa mahotli, wa sad mahurot ang pundo. Ikan sa Department of Labor. Kung alang nas kinabagaan sa mga apektado, ihatag na. Karilis DPWH lahi ba pataghanay mas bulsa. Ang Department of Labor tuwag ipanghatod ngadto sa mga hingtundang mga benepisyaryo
ang angayan nga ihatag nga ayuda cash. PWH, ipanood mas bulsa. Salamat kaayo Department of Labor Region 7 and posible usab no sa iba pa mga regional nga buhatan sa Department of Labor and Employment mga kapuso. Tanbay ta. Super Radio Sentido. Salamat kay kapuso inyo nabatid na dungog ang pamahayag ikan mismo sa Department of Labor Region 7. Kabahin yung mga programa nga naghatag og ayuda sa tumang kaigsuonan nga nawagtangang trabaho gumikan sa mga kalamidad nga nahitabo. Tinog bagyo mga kapuso. Kini bagyo baga-baga yung kaining scope sa mga tabangunon sa mga na-displace nga mga workers ha. Ato na sa atong balikon tong mga number nga pwede ninyong matawagan kay para sa kunahuna kay dunay uban nga nakadawat kay mo silingan kami to pa balay wala yung kadawat no una lugar katingali pag-anha niya sa inyo haway tao no o baka nagdali siguro tong nag-inspect nag-assess nag-profiling nagdali wala na lang man to sinaham nakuha na yang kutan dito na nag-uli no so in kasog na amo din sa syudad sa Sugbo ang inyong dialon mao ni ang number 234-3317 234-3317 o sa cellphone number ang 0961-696-5058. Ako balikon 0961-696-5058. Okay? Sa Bohol area, mahimo sa mong mo text ini nga cell number 0960-360-8515. Ako balikon ha 0960-360-8515. Mao na sa Bohol area. Sa provincial office sa Dole, matawag ni mo ning number 266-7424. 266-7424. O sa cellphone number 0960-360-8516. So, nasunod na rin Bohol o kaning provincial office o sa 15 o sa 16 0960-360-8516 kana ha mao nay dayalon in kasog naamo diha nga wa maapil ining maong tupad program para nato mga na-displaced nga mga trabahante na wadag trabaho gumikan sa nahitabo nga kalamidad mga kapuso. Salamat kaayo sa pagpasabot ni ini kay ang Department of Labor wa pa man ni magkuwang silang pundo mo na ingon ako nga ay pa ng Department of Labor kay naa may mga kwartang gipanghatag direktamente ngadto sa mga naigo sa kalamidad. Nya hinauning nakaingon sa grabing baha kay ang flood control project wa control wa gyud bisag gihatag nang layat na hinuon tong mga kongresista tos laing nasod. So ang magpagapriso ni ini layat naman ni sila to na nago na mas laing nasod. Ang uban napasikit-sakit matag madayunan. No? Wa na kay sa nga ampot ang mapriso. Sa priso nga ang kanhi budget official nga na mention ang pangan si Bunuan. Dai gahapon adlaw nakalusot oy sa immigration to nakalarga na. Ang siyam to sila manago Saldico. Manago wala nga luoy taon kaayo ang naigan sa ilahang mga proyektong pagkontrol sa baha. Kung sa pagkontrol, ito, nanago na mas laing nasod. May tagmaadto mo sa kuan, mga nasod sa like Jerusalem, kaya mamatay dito, mabanhaw man. Maginoon ito, namatay, nabanhaw. Na, mo na ngay, karong panahon na, nagkagut ang ngipon sa mga taong nakuhaan ng ilang banay kay gumikan sa usulang kapagpamilok na banlas ang tubig baha. Di man ta na maingon na kung sakto pa ang ilahang proyekto, di kalidad pa, quality wise pa unta pero wa man. Ipasagdan man na nila nga naingon na tanawa ron no. Nanubay subay ang tubig sa kabalayan, ibig to sapa. Na ato yung sapa, nalapawan pag it's tubig. Paita. Yung mga tao na nambigit sa pag-construct ni ito, nang layas na, nigawas na sa Pilipinas, magpaabot na punta nilig unsa. Paita ng mga dato kay basta feel nila ng murag init kay na pangan naapil na sa investigasyon dayog layat dayog adtos lang nasod
Di na unta mo kabalik dito sa Pilipinas oy. Uy, may hapon din sa ato ang mga live viewers, sila si Evelyn Lian Cotamura Matilos, si Bernante, no? Diyan nagtanaw sa ato ang live streaming. Salamat sa inyong kanunay pagsunod. There is DYWS Super Radio. Sa inyong pagpaminaw si Jerry Soliano Jr. Thank you. Rowena Villarta, may hapon kanimo nas Maracas. Si Lisa Ko. Kung saan ni Saldi? Lisa Ko. May hapon, no? Sana hindi nila kurakuton. Huwag kurakuton. Magunong mga pamigay dapat pantay-pantay nila bigyan. Mao tay gyud ako gani nga kini round 2 ni ini kadung atong uban wa makadawat sad sila. Mao na ingon nga matali na kurakuton. Awa man pod kay makita man kung pila ka milyon na to ilang ipanghatag ngadto sa mga recipients, mga kapuso. Bueno. Manay oras si panaguban tagaros tulumanon dinhi Super Radio Sentido. Ang tudog mapuhon sa bangtak ng samang istasyon. Salamat ug maayong hapon. Inyong nadungog ang kinatabukang presentasyon sa Tulumanon, Super Radio Sentido. Hangtod na usab sa sunod higayon, sa laing hugna sa pagpangalagad kaninyo, pinagining Tulumanon, Super Radio Sentido.